Alam niyo po, ito yung puso ng Panginoon. The moment na nagkasala po sila, ang Lord po mayroon ng redemption plan agad. Wala pa silang sinasabi. Ano po yung first response ng Panginoon after Adam and Eve sinned? Napansin niyo po ba yan? Napansin po ba natin yan sa Bible? Ano po yung una-unang response ng Panginoon? Okay? Ngayon po, ang gusto pong i-expound sa inyo is kung ano po yung nature ng Panginoon para po sa tao. Alam niyo po, nung unang nagkasala niyan, si Adam and Eve, ito po ang unang ginawa ng Panginoon. Okay? God first cursed the serpent. May ganyan ding deception po ang kaaway. Mamaya po i-explain ko. Nung nagkasala si Adam and Eve, okay, Adam and Eve, ito ang serpent. Nagkasala sila, ito ang Lord. Sino ang una niyang kinurse? Serpent. Napansin nyo? Yung ahas, hindi niya po kinurse si Adam and Eve. Ibig sabihin, dyan pa lang po makikita natin na ang puso ng Panginoon hindi po talaga against sa mankind. Doon po kay Satan. Wow! Wow! Ang nagkamali po yung tao. Pero ang unang kinurse po ng Panginoon, yung si Satan. Actually, sa totoo po, hindi naman po kinurse ng Panginoon yung mga tao eh. Ang kinurse niya po yung ground. Okay, pero nagkaroon din po ng somewhat curse din dahil, sabi doon, magkakaroon po ng painful labors yung mga babae, yung lalaki, kailangan nung mag-toil para magkaroon ng pagkain. Pero pansinin niyo po, nung nagkamali si Adam and Eve, ang una niyang ginawa, kinurse niya si Satan. Okay? Ang sabi po dyan, ito po ang sinabi dito, sinabi ng Panginoon si Yahweh sa verse 14, sa inyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop magdaranas mula ngayon, ikaw ay gagapang at pagkain mo'y alikabok lamang. So yan po yung ginawa niya sa isa sa serpent, kay Satan. At ito pa, ito po yung talagang na-struck ako nung nalaman ko ito, nung minimeditate ko po ito, pinag-aaralan ko ito, at nireveal po ng Panginoon. Again po, Adam and Eve, serpent. Kinurse niya yung serpent. Sa verse 15 po, ito po, ang sinasabi po dito ng mga scholars, ito po yung sinasabi na proto-evangelium or evangelium. Okay? Ano ibig sabihin ng proto-evangelium? Ito, in English, ito po, ang sabi dito, ay ito yung first gospel. Okay, first gospel. Pag sinabi pong proto, di ba merong prototype? Pag una-una, prototype ng ganitong kotse, merong ganyan. Proto means first, evangelium, ibig sabihin po, gospel. Proto-evangelium. Dahil dito po, sa verse 15, may curse po dito, ang Lord, kinurse pa rin po ng Lord dito, si Satan, pero at the same time, ito po ang ginawa ng Panginoon. God revealed His plan for redemption. Anong ibig sabihin po nun? The moment na nagkasala po si Adam and Eve, wala pang ginagawa si Adam and Eve, may plano na po ang Lord na iligtas po ang tao. Wow! Wala pa pong ginagawa si Adam and Eve. Pero ang Lord, meron na pong planong iligtas ang tao. Wow! Grabe! Wala pa pong ginagawa sila. Pero gusto na po ng Lord na iligtas agad ang tao. Wow! Grabe, ito po ang sabi sa Genesis chapter 15, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Ito po yung sinasabing proto-evangelium dahil pagdating po, okay, sa cross, ito po yung mangyayari. Okay? Akala po ni Satan, nung namatay na si Jesus sa cross, tapos na ang lahat. Okay? Bakit gustong patayin ni Satan si Jesus nung nandito siya? Kasi po hindi niya matempe. Di ba deception? Dinisib niya si Jesus. Same deception yun. Ini-entice niya ng lahat ng mundo, hindi umipek. Dinisib niya ngayon si Judas para mamatay. Akala niya, that time, nung nandun na sa cross si Jesus Christ, dahil namatay na siya, tapos na ang lahat. At ito pa po ang isa pong gusto kong malaman ninyo. Si Satanas po, hindi po siya all-knowing. Hindi niya po alam
ang mangyayari sa future. Kaya nga ginawa siya ng paraan na yung namamatay si Jesus. Pero ang hindi niya alam, may plano ang Lord sa pagkamatay ni Jesus. Dahil after 3 days, nabuhay ulit si Jesus. Yan po yung sinasabi na Jesus will bruise your head. Wala na. Kahit po yung death, pinagtagumpayan na ng Panginoon. Amen? Wow. Woo! Alam niyo po, ito yung puso ng Panginoon. The moment na nagkasala po sila, ang Lord po meron ng redemption plan agad. Wala pa silang sinasabi. Ito nga po, nagdi-discuss kami kahapon ng aking asawa. Sabi ko, may revelation ako bukas about dun sa inano ni Kuya March last week, na talagang naano din ako. Abrahamic covenant. Okay? Sabi ko kay Kuya March, pahiram ako nito dahil talagang na-bless ako dito sa part nitong message, ni-reveal sa akin ng Lord. Ito po, sinasabi ko po dito na parang before pa Abrahamic covenant, nangyari na po yung covenant na yon dito pa lang. Dito pa lang. Okay? O, tingnan natin. Ayan. Nauna natuloy ako sa slide ko. Okay. Ayan. Abrahamic covenant. Ito po, i-discuss po natin yung second point ni Kuya March. Premise of blessing. Number 1. Ang sabi po doon, His promises are unconditional. Okay? Ang sabi po doon, okay? Ibig sabihin, ito po yung para matuloy po yung covenant, ito po yung nag-ready ng mga hayop na isa-sacrifice. Okay? Pero, inano po ng Lord na makatulog si Abraham, and then, wala pa pong ginawa si Abraham, meron na pong ginawa ang Panginoon. Nangako na po kaagad ang Panginoon. Okay? Now, i-relate natin doon sa Genesis chapter 15. Nung nagkamali po si Adam and Eve, again, wala pa po silang ginagawa para sa Panginoon, para sila'y maging worthy, meron na pong redemption plan kaagad ang Panginoon. Kaya nga po ang salvation natin, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay unconditional. Dahil wala pang ginagawa ang mankind, meron na pong ginawa ang Panginoon. Amen? Bago ka pa nabuhay sa mundong ito, alam na Lord na bubuhay ka, namatay na si Jesus sa cross. Mahal ka na kaagad ng Panginoon. Amen? Ganyan po ang puso ng Panginoon para sa atin. At ito po, His promises set us apart. Okay? Dito po, ang ginawa ng Panginoon, inulit niya po, nireiterate niya kay Abraham yung covenant niya. So, ang ginawa po ng Diyos, di ba, diniscuss sa atin ni Kuya Marx, na pinalitan niya po yung pangalan. Ang ibig sabihin po na si Lord ay may authority to make covenant or to make promises. Dito po, sa Genesis chapter 3 verse 15, wala pa pong ginagawa sila Adam, okay, may authority na kaagad ang Panginoon na magkaroon ng redemption plan para sa mga tao. Amen? Wow, yan po ang puso ng Panginoon. And last, eto pa. Not earned by good works. Again, Genesis chapter 3 verse 15, again, ito pa yung sequence ng nangyayari pa lang, okay, na kinocurse ng Lord ang serpent, pero wala pang ginagawang good works, sila Adam and Eve, meron ng redemption plan ang Panginoon. Wow! Grabe! Ito po yung ibig sabihin, dito nyo po makikita na talagang ang gusto ng Lord, from the very beginning, maligtas po ang tao. Amen? Maligtas po ang tao. Wow, Lord, thank you. Dito pa lang pala sa una-una, meron na. Ito po yung sinasabing grace. Ito po yung wala po tayong ginawa, pero may ginawa po ang Panginoon. At hindi po dahil mabuti tayo. Ito yung palagi namin po sinasabi dito. Hindi ho dahil mabuti tayo. Hindi ho dahil marami tayong ginagawa sa Panginoon, minamahal tayo ng Panginoon. Hindi. Hindi mo pa kilala ang Lord, mahal ka na ng Panginoon. Kasi namatay na si Jesus Christ. Sabi po yan sa Corinthians, when we are still sinners, Christ died for us. Wow! Grabe, no? Pero ngayon, pansinin nyo, itong grace po, itong pagmamahal ng Panginoon na-adulterate na dahil po sa deception ng kaaway. Pero ito po ang katotohanan. Ito po ang katotohanan. Una pa lang, mahal po tayo ng Panginoon.